evening, guys. So sabihin nyo nga sa katabi nyo, good evening. Baka tulog na yan, di ba? Malay nyo lang. Di ba, pagkaupo, tulog ka agad. Joke yon guys. Ayan, so unti lang ang tumawa. Thank you sa mga supporters. Okay, so, ayan na, dumadami na sila. Okay, so welcome po sa huling week ng ating series na entitled Talk and Text, It is More Fun with Jesus. So pinag-uusapan po natin why we should pray, saka why we should read the Word of God. Diba? At sinabi niyo yung Pastora Gina yung last week, ayan, alam ko makikisama to eh. Ayan, so, kamusta naman kayo guys? Ayan, so pagpasensya na po, nagkakaroon lang tayo ng konting technical problems. Pero, yun nga, tinuro niyo Pastora Gina noong nakaraan. Ayan, so ganito na lang. So for a few minutes, ganito. Sino yung mga naka-attend last week? Ayan. So ganito mo lang gawin natin. For a few minutes, ayan, share nyo lang sa partner lang, katabi lang, no? Kung ano yung hindi nyo makakalimutan na natutunan nyo last week. So kung wala naman kayo last week, ano yung ine-expect nyo ngayon? Sige, so bigyan ko yung 2 minutes. Sige, by partner lang. Amen, amen. Sige. So nakapag-share na ba? O kulang ang 2 minuto sa pag-share? Ayan. So mamaya pwede nyo pang i-share yung mga natutunan nyo or baka kung ano yung matutunan nyo ngayong gabi after pwede nyo i-share sa katabi nyo. Pero ang tinuro sa atin yung Pastora Gina last week, ayan. Ang tinuro sa atin, yung Pastora Gina last week, kung maalala nyo, sino nakakaalala? Sige, bibigyan ng jacket. Wow! Kuya Willie. Yeah. O sige, sino nakakaalala? Ayan. Ayun, yung maniwalang may jacket ha. Dito ka lang. Sino makakaalala? Sige, Errol. Sige, ano ang tinuro niyo Pastora Gina last week? When it comes to prayer, pray with concentration. Daya nito, may kodigo eh. Gulat ako tumitingin sa computer eh. Hindi. Ayun, so basically, ang tinuro niyo Pastora Gina last week, pababa na lang. When it comes to prayer, we should pray passively. Pababa na lang, guys. Salamat. When it comes to prayer, we should pray with concentration and bold expectation. Now, we should not pray lang na, alam mo yun, Lord, sana, Lord, crush ko siya, sana siya na, ba? Pero kung hindi, Lord, siya na. Di ba naman eh. Di ba? Yung mga ganong prayer na we should pray. Talaga, hindi lang dapat yung gusto lang natin. Pero dapat alam natin na gusto rin ni Lord yun. Amen ba yun? Amen. At the same time, dapat hindi tayo yung nagpe-pray na parang, alam mo yun, Lord, sana. Alam niyo, Lord, yung pangangailangan natin. So we should pray with shameless audacity. Di ba? Ibig sabihin, dapat ka mag-pray na may kakapalan ng muka. Diba? So, ano yun? That comes when we are talking to God. When we say prayer, tayo yung nagsasalita kay Lord, diba? Tayo yung nagkukwento, tayo yung nagsasabi ng mga pinagdaanan natin. Pero paano naman yung part ni Lord? Diba? Sabi natin, it is a relationship. Diba? So, may nakita na ba kayong relationship na isa lang yung nagsasalita?
Tapos yung isa, nakikinig lang. Parang, talaga? Wow, okay. Parang ganun. Tapos di siya inahayaan magsalita. Di ba? So dapat malaman din natin na si Lord is a speaking God. Na si Lord, very willing siya na kausapin kayo. Very willing siya na magsalita sa inyo. At ginagamit niya yung lahat ng nasa paligid mo. Siguro, naglalakad ka, di ba? Tapos nakakita ka ng magandang langit, magandang stars, may moon, di ba? Tapos nasa dagat, tapos naririnig mo yung alon, di ba? Tapos parang sinabi ni Lord na, alam mo kung bakit nandyan lahat yan? Kasi para sa'yo yan. Parang, Lord naman, parang gano'n. Or di kaya mag-isa ka, di ba? Tapos, mag-isa ka lang naman, tapos biglang may nagsasalita sa'yo na, alam mo, nak, mahal kita. Ay, di ba? Parang kilig kay Lord yun. So si Lord gumagamit siya ng every means. Kuwari nag-worship ka. Di ba? Tapos may pinagdadaanan kang malaki. Pero habang nag-worship ka, nakataas yung kamay mo, sinabi ni Lord, alam mo nak, di kita pababayaan kahit anong mangyari. Tiwala lang. Di ba? Tapos maya nag-worship ka. Di ba? Tumutulo na yung uhog mo. Di ba? Tapos wala kang pakialam sa paligid mo. Kasi si Lord nangungusap sa'yo. Amen ba yun? Amen. Pero kung pagdating sa pagsasalita ni Lord, may isang ginagamit talaga si Lord. Sige, pakibaba na lang. Ayan. Ito na yun eh. Ito na to, promise. Okay. Ayan, so when it comes to si Lord speaking, alam mo yon, medyo mahirap yung makikipag-usap ka sa Kanya, yung titingin ka lang sa stars, titingin ka sa di ba? Pero mas kung may gagamitin talaga si Lord para mangusap sa inyo, ito yung salita niya. It is the word of God. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, so I am very excited na pag-usapan itong mga bagay na ito kasi naniniwala ako na ito talaga ang kailangan natin ngayon. Amen ba yun? Amen. So before we dive in, let's pray muna. Sige, let's pray. Father God, we do thank you, Lord God, for the opportunity na binigay mo sa akin para maging instrumento mo upang ipahayag ang salita mo. Panginoon, dalangin ko na gamitin niyo ko para sa mga taong ito. At the same time, Panginoon, nawa ang boses mo at tanging ikaw lamang ang marinig ng mga tao. Tanggalin niyo ako sa picture, or Lord God. Ayoko, Lord God, na ako ang makita nila. Ayoko ako ang marinig nila. Lord, gusto ko na gamitin niyo lamang akong instrumento para sabihin sa kanila kung anong gusto mong sabihin sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, dahil truly, Father God, even though na hindi kami deserving para to be in a relationship with you, Lord God, hinayaan mo kami. At ngayon, Lord God, may opportunity na kami para magkaroon ng communication sa inyo. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So one of the things talaga na pinagpapasalamat ko sa church nating ito ay may magagaling talaga tayong preachers. Amen ba yun? Amen. Ako, me myself, I am privileged na ma-mentoran, di ba? Nina Pastor Bong, Pastora Gina, Nina Swani. Alam mo yun, hindi ko minsan, kahit na masakit sa ulo minsan, yan gamitin ko ng term, masakit sa ulo minsan, na yung mga tinuturo nila, alam mo yun, yung magsasabi sila ng salita, exegesis, di ba, maya-maya, yung dugo, lumalabas na sa tenga ko, lumalabas na sa ilong ko, di ba, kasi sobrang hirap. Pero it is such a privilege naman talaga, na matuto sa kanila, na makarinig ng salita sa kanila, di ba? Kasi talaga namang alam mo, na si Lord yung nagpapasabi ng mga sinasabi nila. Na hindi lang nila sinasabi dahil sa gusto nila. Sinasabi nila yon kasi naniniwala sila na yun ang kailangan ng tao at yun ang gustong sabihin ni Lord. At ako naman, isa pa sa mga pinagpapasalamat ko, ay meron tayong mga leaders na talaga namang kahit hindi perfect, di ba? Hinahayaan nila yung buhay nila na kahit na minsan may mga paghihirap, minsan may mga yung sila mismo may mga pinagdadaanan, hinahayaan pa rin nila na gamitin nila yung buhay nila para sa para matulungan yung mga children of God. Sino sa inyo ang naka-experience na yung alam niyo yung parang ang laki ng pinagdadaanan niyo tapos biglang isa sa mga yan or di kaya wala dyan, di ba? Mga kuya, ate, lumapit sa inyo, tapos kinausap kayo, tapos alam niyo yung parang, kuya, alam mo, salamat kasi kinausap mo ako. Sino sa inyo yung naka-experience ng ganun? Di ba? And we praise God naman talaga for that. Pero may problema. Minsan,
tayong mga young people, nadadala na tayo na parang kontento na tayo na pagdating sa Word of God, okay na sa atin yung marinig natin every Sunday lang or every Friday. Di ba? Nagsasalita naman si Pastor Bong sa harapan, nagsasalita naman si Pastora Gina sa harapan, si Ate Swani. Ba't kailangan ko pa mag-quiet time? Ba't kailangan ko pa basahin yung Bible? Maririnig ko naman yan. O di kaya naman, nandiyan naman si Kuya Franco, nandiyan naman si Ate Faye, magsasalita naman sila sa akin. Di ba? Bakit kailangan ko pa magbasa? Nandiyan naman sila para magsalita. Ouch. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. When it comes to the Word of God, why is it crucial to read the Word of God personally? Bakit importante, bakit kailangan na kayo mismo may sarili kayong, alam mo yun, personal na pagbabasa, meron kayong personal na, na kayo mismo yung nagbasa, kayo mismo yung tumingin, di ba? Yung oras nyo, ginamit nyo, hindi lang kayo nakinig. Bakit mahalaga yon? At gagamitin kong verse came from 2 Timothy. So itong librong to, just a brief background. Dito sa 2 Timothy, ang nangyayari dito, sinulat to ni Paul kasi bibitayin na siya. So isipin nyo ganito. Isipin nyo yung pinakamalapit na leader siguro sa inyo, pinakamalapit na mentor nyo. Di ba? Naisip niya na kung sino? Naisip niya na? Bibitayin. Ano mararamdaman nyo? Masakit, syempre, di ba? Pero si Paul, etong ginagawa niyo Paul dito, si Paul parang sinasabi niya na lahat ng pwede niyang sabihin. Kasi alam niyang mawawala na siya. Di ba? Parang kung sakali man, nabitayin na siya, nasabi niya na lahat ng pwede niyang sabihin kay Timothy. Si Timothy, yan yung mentee niya, di ba? At alam ko, nung sinasabi ni Paul to, masakit. Pero si Timothy, nire-receive niya lahat ng bagay na to. At the same time, nung time na to, kumakalat yung mga false teacher, kumakalat yung persecutors. Ito yung panahon ni Nero, kung meron kayong background sa history, si Nero na mahilig magsunog ng kung ano-anong bagay. Di ba? So, ito yung panahon na to na pinipersecute talaga yung mga Christian. Tapos may mga false teacher. Tapos ito yung moment na kailangan talaga ni Timothy si Paul. Kaso bibitayin pa si Paul. So, iniisip ni Timothy, ano yung mangyayari sa kanya? So, ito yung sinabi ni Paul. So, sinabi dito, pakibaba. Ayan, so, but as for you. So, kasi may sinabi muna si Paul previously, na may mga false teacher na ganito yung ginagawa, na may mga false teacher na mali yung tinuturo, pero but as for you, continue in what you have heard and have become of and convinced of, because you know those from whom you've learned it. So sinasabi dito na dapat si Timothy ay magpatuloy doon sa mga natutunan niya, saka nakumbinsi siya. So ano to? So mamaya malalaman natin. So pakibaba. So sinabi dito, and how from infancy. So ano yung infancy? Ito yung mula pagkabata. So mula bata pa si Timothy, meron na siya nito, that you have known the Holy Scriptures. So sinasabi nyo, bakit mula pa bata si Timothy alam na yung scripture, di ba? So kasi sa panahon nila, yung mga Hudyo, habang bata pa sila, tinuturuan na sila ng Word of God. Di ba? Tapos talagang binabasa nila yon, sinasaulo nila, tapos minimeditate nila. So si Timothy, isang Hudyo, alam niya yon. Alam niya yung sinasabi ni Paul na, how from infancy you have known the Holy Scriptures. Hudyo pa lamang siya, which you are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. Hindi lang yun. Yung Word of God mismo ang naging susi para matanggap ni Timothy yung salvation from Jesus Christ. Dahil sa inaral niya yon, dahil sa alam niya kung yung mula pagkabata yon, nung in-explain sa kanya kung ano ba talagang ginawa ni Jesus Christ, nakumbinsi kagad siya, naniwala kagad siya. Kasi alam niya yung Word of God. Pero ano nga ba talaga ang Word of God? Sinabi dito sa verse 16 that all Scripture. Sinabi ba na some? Ano sinabi? All. Ibig sabihin lahat. From Old Testament to New Testament, all Scripture. Lahat ng nakasulat sa Bible is God-breathed. Ano to? Mismong hininga niyo, Lord? Ano bang sinasabi mo dito, Kuya GV? Na habang may mga nagsusulat, ginagano niyo, Lord? Diba? Hindi. Sinasabi ditong
um, sinasabi ditong God-breathed is yung, tawag sa Greek ay theopneustos. Di ba? So pag tinanong kayo, pag may alam na kayo sa Greek, sabihin nyo, theopneustos. Di ba? So ibig sabihin nito is inspired by God. So ibig sabihin, si Lord yung nagsabi sa mga taong to, na isulat nila yung mga dapat nilang isulat. So ibig sabihin nun, na itong mga nakasulat dito are the very wisdom of God. Ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. Yung pag may time na malungkot ka, may gusto siyang sabihin sa'yo, ito yun. Ito yung gagamitin niya. Ito yung very time na pag may kailangan ka, gusto mo ng encouragement, gagamitin niya ito. Ito yung mismong salita niya. Pag may times na parang may mali ka ng ginagawa, gagamitin to ni Lord. Kasi ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. Ito yung salita niya. Pag sinasabi nating Word of God, hindi lang siya Scripture. Pag sinabi nating Word of God, it is the Word of God. Salita siya ni Lord. So hindi natin siya pwedeng i-take lightly. So sinabi dito, and it is useful for teaching. So pag sinabing teaching dito, may mga bagay na tinuturo about the truth. So yung teaching, for example, tulad ngayon, some of you siguro hindi nyo nakikita kung gaano talaga ka-importante yung Word of God. Pero when somebody teach you na ang Word of God, hindi lang siya basta nakasulat dyan sa librong yan. It is the very Word of God. Uy, something about the truth. Teaching yan. Teaching. Next is rebuking. This is where the time when nasa sin ka na. Parang pakiramdam mo ayaw pang bumitaw. Tapos biglang sinabi sa inyo na ng isa sa mga kasama, ng mentor nyo, di kaya kasama nyo, you know what? Sabi sa Jeremiah, your heart is deceitful and beyond cure. Who can understand it? Nagpapadala ka masyado sa puso mo. Masyado ka na-deceive ng puso mo. So it could be used for rebuking. Correcting. Ito naman correcting, may mga errors kang nalalaman. For example, okay lang naman siguro sumamba sa santo, di ba? Kasi naman parang picture lang yan, di ba? Yung para maalala mo lang siya palagi, may santo, di ba? Pero pwedeng gamitin yung word of God na sinabi, huwag kang sumamba sa mga idols. So yung very idea mo na akala mo tama, nako-correct. Di ba? From false, nako-correct. And training in righteousness. So ito yung sinasabi nating lifestyle. Ang word of God na gamit siya in order for you na malaman mo kung ano yung mga dapat mong gawin for you to be righteousness. Righteousness means Christ-likeness din. Na pwedeng ginagamit ni Lord ang Word of God in order for you na little by little, kahit hindi mabilis, mapunta ka dun sa Christ-likeness. And that is the goal of the Christian life, to be Christ-like. Amen? So sinabi dito that, so that the man of God. So sino ba yung sinasabi ditong man of God? So sa scripture sinasabi si Timothy. Pero kung gagamitin natin ngayon, sinasabi dito ng man of God, kasama tayo. Tayo mismo na, uma-attend sa Friday service or uma-attend sa Sunday service, tayo yung man of God. Sinabi dito na maybe thoroughly. Sinasabi ditong thoroughly is something na paano ba explain? Thoroughly means perfect. Walang blemish. Sinasabi ditong thoroughly is overall. Ibig sabihin lahat-lahat ng ikaw. So you may be perfectly equipped. Yung equipped is ibig sabihin to meet one's demand. Yung kaya mong i-meet yung mga demands sa paligid mo. So that you may be thoroughly equipped. For example na lang, before hindi mo naman kaya mag-minister sa iba. Diba? Pero dahil sa continuously na pagbabasa mo ng Word of God, focusing dito, you are able to minister sa others. You became perfectly na ma-meet yung demands ng mga tao sa paligid mo. At nagagamit ka ni Lord. That may be thoroughly equipped for every good work. Sinabi sa Ephesians 2:10 na ang salvation natin hindi siya natatapos sa water baptism. Sinasabi doon na may pinrepare si Lord na something para sa'yo. At hinahanda ka niya para doon. Sinabi dito that you may be thoroughly equipped for every good work. The Word of God
ay ginagamit ni Lord para ikaw ay ma-ready dun sa good work na yon. Hindi mo alam kung ano yon. I myself, at that time, hindi ko alam kung saan talaga ako tinawag ni Lord. Pero as us continue reading the Word of God, continue to focusing on Him, nalaman ko na tinatawag niya ako sa mga young people. Na hindi lang sila dapat nakokontento, na maligtas lang sila. Na they are made to do good works. That they are made to create an impact to the world. Yun yung sa akin. Hindi ko alam yung sa inyo. Pero si Lord ginagamit tong Word of God for you. Kung paano ka man niya gagamitin, to be ready, to be equipped. 'Di ba? May mga times na parang pakiramdam mo, bakit niya ako sinasabihan ng ganito? Bakit niya ako nire-rebuke? Ba't niya ginagamit pa yung Word of God? Bakit pa nagko-quiet time ako? Ito yung sinasabi sa akin ni Lord. Kasi nire-ready ka ni Lord for something great. Nire-ready ka ni Lord for something good. And it's only by ginagamit ni Lord primarily ang Word of God para ma-ready ka doon. So ano bang gusto kong sabihin sa inyo? Ito gusto kong sabihin sa inyo, guys. Your word input determines your life output. Kung ano yung pinapasok mo na word of God sa buhay mo, ito yung nagsasabi kung ano yung labas ng buhay mo. For example, wala kang word of God. Tapos nagtataka kung bakit parang ganito yung nangyayari, bakit nasasaktan ako ng ganito, bakit may mga paghihirap sa buhay ko. Kasi dapat naka-equip ka na by the time na nandoon ka. Kaso hindi ka nagbasa ng Bible. So anong nangyari, hindi ka equip pagdating mo sa time na yon. Dumating ka sa time na yon na, alam mo yon, hindi ka handa, wala kang pinanghawakan na promise ni Lord. So anong nangyayari, madali kang bumigay, di ba? Parang ayaw-ayawan na agad. So this may be the reason kung bakit most of the young people naman ay gumagawa ng wrong decisions, napupunta sa wrong decisions. Kasi baka hindi na kayo nagbabasa ng Bible nyo. Baka hindi nyo na take seriously yung Word of God. Kaya kayo nandyan sa sitwasyon na yan. Kaya kayo ngayon umiiyak. Kaya kayo ngayon nahihirapan. No, I'm not trying to say na panghabang buhay na kayo dyan. There's always hope. Pero sinasabi ko sa inyo, na kung gusto nyo na magamit ni Lord, kung gusto nyo na magkaroon ng impact sa mundong ito, kung gusto nyo mapalaganap kung sino si Lord sa mundong ito, read the Word of God. Be equipped, be thoroughly equipped in order for you to do the good works that God has prepared you to do. Amen. So paano ba natin gagawin ito? Ayan. So isa sa mga natutunan ko is what they call Lectio Divina or divine scripture reading, divine reading. So ito ay very basic, very easy para na matututunan ng mga natin. Hindi siya yung kailangan mo talaga aralin. Pero this would really help us to understand and to hear God kung ano nga ba talaga yung gusto niya ipagawa sa atin. So there are 4 steps. So una is lectio or to read God's Word. Diba? So syempre, una munang step, kailangan mo magbasa ng God's Word. Diba? So maaaring tanong niyo, Kuya, saan ako pwede magsimula? So maybe you can pray for that. Tanong niyo sa Lord, kung ano ba Lord yung dapat kong basahin? Or di kaya you can ask your mentors or di kaya someone na mas matanda na sa inyo, Kuya, nandito ako sa sitwasyon na ganito. Ano ba yung pwede kong basahin? So first is lectio. Next is meditato. Or you should meditate. So ibig sabihin, hindi ka dapat natatapos sa pagbabasa lang, tapos sarado. Dapat pag minabasa ka, for example, nagbabasa ka, di ba? Nagbabasa ka, tapos biglang may nag-strike sa'yo, for God so loved the world. Uy, for God so loved the world. Gagawin mo, you would meditate on that. Lord, ano bang gusto mong ibig sabihin ng God so loved the world?
hayaan mo si Lord yung magsalita sa'yo. Or di kaya naman, nagbasa ka ng isang buong paragraph. Tapos ang pinaparating niya is tungkol sa repentance or di kaya sa paghingi ng tawad kay Lord. Hindi mo dapat na after mo magleksyo, isasarado mo na yung Bible. After mo dapat magleksyo, iisipin mo, Lord, bakit mo pinapabasa sa akin to? Para sa akin ba to? May sin ba ako na gusto mo akong magrepent? Or baka naman gusto mong sabihin ko to sa ibang tao? So that is meditato. Next is orasyo or praying. After you read the God's Word, after you meditate kung ano ba talaga yung gustong sabihin ni Lord, then orasyo, you pray about it. Sabihin mo, or kuwari, nalaman mo na parang hindi na pala maganda yung ginagawa mo dahil sa God's Word. Maybe you can pray a prayer of forgiveness na, Lord, sorry, hindi ko na-realize kagad. And you've used the God's Word to correct my ways. So Lord, patawarin niyo ako, I am very willing na ayusin ang mga bagay na ito. Or di kaya naman, nasa malaking persecution sa pamilya mo, na pinapagalitan ka dahil panay-atin ka dito. Diba? Tapos nabasa mo sa Word of God na there would be persecutors for those who believe in God. And He encouraged you na hindi natatapos ang lahat dito. Then maybe you can pray a prayer of, thanksgiving na, Lord, thank you dahil despite ng lahat ng paghihirap sa paligid ko, nandiyan ka palagi para sa akin. Amen. Then after you pray, ang tawag sa the step is contemplatio, or you should contemplate. Yung after mo mag-pray, after mo mag-lectio, meditato, orasyo, you contemplate kung ano ba yung mga dapat mong gawin. You evaluate. Ano ba yung pwede kong gawin para, for example, yun nga, pinipersecute ka. Baka naman pinipersecute ako kasi palaging wala naman talaga ako sa bahay. Parang it's either na nasa church ako, hindi kaya nasa bahay ako ng churchmate ko. O di kaya naman meron kang way na ni-review ka na ni Lord na dapat mo nang tigilan. You contemplate, ano ba yung mga dapat na certain steps na dapat kong gawin para maayos yung way ko, para ma-align uli ako kay Lord. Amen ba yun? Amen. So again, your word input determines your life output. This only means that whatever you put in you, ay hindi niyo lumalabas sa'yo. So ngayon, ganito ang gawin natin. Natutunan natin kung paano yung Lectio Divina. Diba? And last week, natutunan natin yung prayer, we have, in-apply kagad natin yung prayer. So why don't we right now? Diba? Bago tayo mag-groupings mamaya, I'll give you a few moments to just subukan nyo yung Lectio Divina. And let's see kung ano yung pwedeng sabihin sa inyo ni Lord. Right now. So I do encourage you na kunin yung Bibles nyo. So kung wala kayong mga Bibles, maybe pwede kayong makishare sa iba. Or di kaya naman, meron tayong Bibles. Okay, so ganito, ang gagawin daw, magpa-flash ng verse. Okay, magpapakita ng verse sa harapan. Then, ito yung gagamitin ng lahat. Natitingnan natin kung ano ba talaga yung gustong sabihin sa atin ni Lord at this moment. Then after natin siguro gawin yung Lectio Divina, let's pray together. We will group later. Tapos pag-usapan natin kung ano ba yung sinasabi sa inyo ni Lord sa verse na to. Sige, I'll give you a few moments.
Okay, so right now, why don't we just first, after we read, di ba? Yung kanina, sinabi na lecture we read, then right now, we meditate. Ano ba yung gustong sabihin sa inyo ni Lord through this verse? Na you ask God kung ano ba talaga yung gusto sabihin. Sige. Sige po, tinatawag ko si Pastora Gina. Praise God. Have you learned something from Brother GV? Sinabi niya sa atin, sinabi ng Panginoon sa iyo ngayon, sa ating lahat ngayon, na kung ano man yung amount and kalidad ng salita ng Diyos na nilalagay mo sa puso mo, sa magitan ng iyong pananalangin at time with the Lord, kailangan ikaw mismo, may personal responsibility ka doon. Hindi mo lang inaasa sa mga taong marunong magturo ng salita ng Diyos o hindi mo lang inaasa sa mga leaders mo sa church. Kailangan ikaw mismo, kumaga sa bata, nung una, sinusubuan ka. Diba? Ngayon, ilang taong ka na, teenager ka na, sinusubuan ka pa rin ba? So weird, diba? And we know na para maging malakas tayo, kailangan marunong, maging self-feeding Christians tayo. Amen ba? At yung naririnig natin na dapat gawin mo ito, or dapat ganito ka, or hindi mo ginagawa yan. Alam mo, kung maaasa ka lang na, kasi sinabi ni ate yung sinabi ni kuya. Pero pag nandiyan na yung temptation, bibigay ka na. Kasi sabi lang yun ni ate at saka ni kuya eh. Okay, o ni pastor. Hindi daw ako pwedeng ganito, masama daw ito. Darating ang panahon, kapag ikaw ay na-test, bibigay ka talaga. Pero pag alam mo, na napakinggan mo talaga yung tinig ng Panginoon sa magitan ng iyong kanyang salita habang binabasa mo siya prayerfully, then you hear the word speak to you personally, mas malalim yung dating nun. Amen? Amen. At kung nakikinig ka ng ganito sa mga ganitong pagtitipon at sinasa puso mo yon, word input din yon sa ibang paraan naman. Pero ikaw mismo may responsibilidad. Amen ba? So ngayon, alam ko marami sa atin, sa totoo lang, sino sa inyo minsan nag-struggle na pag nagbabasa kayo ng Bible, sa mo iniisip nyo, ano ba relevance ito sa buhay ko? As nga kama, yung minsan inaantok kayo, di ba? Mas okay pa na magtingin kayo sa YouTube or whatever. Ngayon, itong Lectio Divina ay practice ng mga tao na noong unang panahon pa, mga ano talaga, mula pa sa nung si Kristo, mga disciples niya noong unang panahon pa, ginagawa na nila ito bilang kanilang part ng spiritual discipline. This is how they meditate on the Word of God. Kasi sa totoo lang, kahit naman napapakinggan mo o nababasa mo ang salita ng Diyos, hindi naman kagad dito lumalabas ang bunga nito sa buhay mo. Tama ba? So, we're going to practice this right now using the verse Philippians 4:13. I'll just parang guide you through the process. I know for those of you who have come here for the first time, maybe parang nawi-weirdohan kayo, what's this? Pero let me tell you, you're here for a purpose. Amen ba? Dinala ka ni Lord dito para marinig mo siya. And I'm sure ko open ang heart mo, marinig mo siya. So we'll go through this para at least mayroon kayong initial experience on how to do meditation of God's Word in such a way that it will be a part of your heart and your life. Amen? So let's do this together. So first, let's pray. Let me pray for you. Father, I do pray as we read your word, meditate on it, Panginoon, together with all these young people, that you will speak to our hearts. Panginoon, we turn off all kinds of noises that we hear from the outside, and also from the inside, sa puso namin at sa isip, anumang mga ingay na yon, mga naiisip naming mga worries and concerns, we just surrender them to you. And speak to our hearts through this very simple word that
we are about to read ngayon together, pero at the same time, this is the very words of God, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God. Speak to us in Jesus' name. Amen. So right now, I want you to read one time, silently wherever you're seated, read the verse Philippians 4:13. Okay. And then right now, second time around, read it again and this time more slowly. This time around, I want you to read the words verbally. Pero this time, slowly rin. Sige, let's read this together. Slowly lang. Mga himay-himayin natin bawat salita. Philippians 4:13. Go. In your seats. I can do everything through Him who gives me strength. I want you to think about anong word dyan, doon sa mga words niya, kung ilang words man yan, ang parang medyo namamagnify o naha-highlight as you are reading it. Pili lang kayo ng isang salita. Pili na kayo? Now ask yourself, why is that particular word very striking ngayon sa heart ninyo, sa puso nyo? Anong relationship ng word na yon in what you're going through right now? Think about it. Just prayerfully ask God, Lord, why is this word very important to me? You're speaking to me through this word. Just stop looking at the screen if you have already chosen yung word na. And then how is the Lord speaking to you right now through that particular word? Is it the word I? Maybe you're thinking, siguro lahat pinansinan ni Lord yung prayers nila except you. Is it the word can? Maybe all your life, you have always been put down by others. And they're saying to you, wala akong magagawa. Is it something to do with the word do? Is the Lord giving you a ministry that He wants you to do, or a person that He wants you to lead to salvation this Freedom Day? Everything. Are there many things happening in your life right now that you feel overwhelmed? Trials, pressures around you and inside of you? Through Him. Have you lost focus sa Panginoon? You think na you can only be happy and fulfilled kapag kasama mo yung kaibigan mo, or pag sinagot ka nung crush mo? Kanino nakatuon ang focus ng spiritual resources mo sa dinadaanan mo ngayon? Who gives me?
because of your disappointments with God, you sometimes feel na hindi siya Diyos na generous enough to give you everything that you need in life? Have you felt na He has withheld something good from you? It says there, He gives. Who gives me? Narito ka ngayon because of His grace, and you are supposed to be potentially a recipient of some great gifts and blessings from the Lord tonight. Hindi ka aksidente na napunta ka rito. Who gives me strength? Broken-hearted ka ba ngayon? Have you felt rejected one way or another by a person whom you truly trust and whom you truly expect na ilalove ka unconditionally? Or baka may sakit ka ngayon, physically speaking, paulit-ulit at minsan physical strength na drain ka na. Or maybe there are a lot of people in your life closest to you who's parang draining you from strength. Parang nauubos yung lakas mo. How has the Lord spoken to you right now through this verse? Now, right now, as you have meditatio ng Word of God, I want you right now to pray in your seats based on how the Lord has spoken to you through any of the words in this particular verse. God is here, and He is here to meet you personally, and He sees what you're going through, even before you came here. Why don't we just pray to God right now? Sige, in your seat, God is hearing your prayers. Yes, Lord, you are hearing the hearts of your children, even the hearts of people who came here for the very first time. You know them by name. You know them even before they were born. And you know what they are going through. And this time around, Lord God, I just pray, continue to guide us and give us wisdom as we continue to contemplate on how your word can be applied in our lives. Sa oras na ito, as the Lord has spoken to you and as you have responded to Him in prayer, I want you to think, sabi ganon doon sa contemplation aspect, this is about practicing the presence of God with the Word of God inside your heart, wherever you are, outside your quiet time, outside this context of you learning together itong salita ng Diyos na ito. I want you to think and ask God for wisdom on how you're going to bring out the Word of God sa daily life nyo, or how does this apply dun sa particular situation nyo ngayon. Think about it. How are you going to practice the presence of God in your life, having carried and having spoken by God through His Word? Think about it. Starting mamaya, siguro bukas.
Lord God, thank you, Lord, for this time and opportunity to just start practicing, Lord God, yung reading, meditation, hearing from you, Lord God, and praying the desires of our heart based on what you have spoken to us. Lord, I just pray, Lord God, na whatever you have spoken to each one of us, specifically, personally, I just pray, Lord God, na we will not stop here dun sa pagkinig namin sa iyo sa magitan ng salita mo, Panginoon. I just pray na even if matapos na itong upbeat, we shall continue to open our hearts to you, our spiritual senses, para marinig ka namin lagi, Lord God, at ma-practice namin yung presensya mo kahit saan kami nandoon. Marami po salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's all stand up.